Hello mga idol! Bago tayo magpatuloy sa kwento ni Yuseong ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po sa iyo Idol Rems Pag-ala, shoutout po sa iyo Idol Raybert TV ng Davao City, shoutout po sa iyo Idol Jason Del Lova at kay Miss Jennifer Besana Yobet ng Rojas City, Capiz. Shoutout po sa iyo Idol Harold pati na rin sa kapatid mo na si JR Lopez ng Kulas Hermosa Bataan. Shoutout po sa iyo Idol Vibe Vortex. Shoutout po sa iyo Idol Asuka Shin at sa kuya mo na si Nasi Gryzen. Shoutout po sa iyo Idol Fermin Panoyas pati na rin kay Nano Vic, Nano Con at Nano Bomporo kayo Nano. Shoutout po sa iyo Idol Michelle Charisma pati sa Sabalos at Charisma family. Shoutout po sa iyo Idol Christian Cubrado ng San Francisco Agusan del Sur. Shoutout po sa iyo Idol Richard Paso Lohan at kay Eddie Fernandez ng Sipokot Camsur. Shoutout po sa iyo Idol Robert Patente at sa Barangay Di Maiyot. Shoutout po sa iyo Idol Ali pati na rin sa iyo kay Modo Ako. Shoutout po sa iyo Idol Mark Jesus Tadeo at sa mga katoda mo sa Banlat Tandang Sora Toda. Shoutout po sa iyo Idol Robbie Makawili. Shoutout po sa iyo Idol Rafi Landayan ng Bulacan. Shoutout po sa iyo Idol Biyahe ni Uncle Drew ng Jensan. Shoutout po sa iyo Idol Michael Dong ng Aloran. Shoutout po sa iyo Idol James Branzuela ng Ipil Zamboanga Sibugay. Shoutout po sa iyo Idol Jojan Bohol ng Bogo Cebu. At shoutout po sa iyo Idol Jabrin Cosing at kay Angelina Petero. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga idol. Sa pagpapatuloy, natapos ang laban sa tagumpay, parehong nawasak ang Japanese Rear Support Forces at ang Dongto Gale Group, at higit sa lahat, natalo na ang isa sa mga nangungunang pinuno ng mga mananakop na puwersa at ito ay si Kagawa Ito, nabawi na din ng Dongto sa kalaban. Ang mga nakaligtas na miyembro ng 10 Heads of Dongto ay sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataong magpahinga bago nila kailangang linisin ang larangan ng digmaan. Natural lang din sa kanila ang mapagod dahil sa nangyaring labanan. Tutal, wala pa sila kahit isang araw na pahinga mula nang sumalakay ang mga mananakop noong nakaraang taon pa. Ang tagumpay na ito ay dapat magbigay sa kanila ng mahalagang pakiramdam ng kalayaan, at syempre naman, pati ang kanilang team ay hindi pa nagkakaroon ng pagkakataon na matulog ng ilang araw. Ito ay isang lubhang kailangan na pahinga bilang paghahanda para sa malalaking laban sa hinaharap. Sa ngayon ay natalo na niya ang isa sa 3 commander ng kalaban. Ang bagay na ito ay nagpapatunay lang na ang misyon na ito ay tumutukoy sa pangkalahatang puwersa ng kalaban at sa mga namumuno sa kada malalakas na puwersa ng mga ito. Ang pagtalo sa 3 pinuno ay ang kukumpleto sa misyon na ito. Hindi lamang siya lumago at nakakuha ng maraming kaliwanagan sa pamamagitan ng labanang ito, nakatanggap din siya ng pagkakataong pagnilayan ng kanyang mga nakaraang aksyon. Itong banayad na simoy ng hangin na dumadapo sa kanyang mga sugat ay masarap sa pakiramdam. Ang malakas na ulan ay tumigil na din, ngunit sa tingin niya ay umuulan pa rin sa ibang lugar. Ang mga bagay ay dahan-dahan ngunit tiyak na nagbabago. Ang kanyang katawan, mga kakayahan at ang lahat ng nangyayari sa Zhejiang. Tinanggal niya ang wristwatch of distortion bago sila umalis ng bundok ng Deyang. Kahit anong oras ay pwede niya itong suotin para malaman kung anong pwedeng maging resulta ng pananakop ng kalaban. Ngunit mabigat para sa kanyang katawan ang maranasan ng isa pang nakaraang buhay. Hindi pa ito ang tamang oras para suotin ito. Alam na niya ngayon kung ano ang sunod niyang gagawin. Makikita natin si Baekru Moyong na binibigyan ng pagkain si Ryohei-cho. Sa kabilang banda ay nagtataka si Ryohei-cho kung ano yon. Sinabi ni Yuseong na kung magpapasalamat lang ba ito sa pamamagitan ng mga salita, kung ito ay lubos na nagpapasalamat sa kanya, hindi ba dapat bigyan siya ng higit pa sa mga salita ng pasasalamat tulad ng mga gantimpala? Biglang kinabahan si Ryohei-cho kung anong gagawin. Kaya nahihiya itong tinanong si Yuseong kung ano ang gusto nito. Sa isip-isip ni Yuseong na magandang tanong iyon, subalit ano kaya ang mabibigay nito sa kanya sa ganitong sitwasyon? Kakailanganin ni Ryohei-cho ang bawat sentimos na mayroon siya upang muling itayo ang Dongto at ang Hawk Spear Sect.
At syempre naman hindi naman yon ang habol niya, sinabi ni Yuseong na wag na ni Ryohei-cho isipin ang sinabi niya kanina. Tinanong niya din ito kung ito na ba ang pansamantalang namumuno sa Hawk Spear Sect. Sinang-ayon na naman ito ni Ryohei-cho. Base sa libro ng Five Warlords of the Monkey, nasaksihan ni Baekru Moyong ang isang mahimalang phenomenon sa lugar kung saan sila kinasal ni Ryohei-cho. Ang problema ay hindi nito tinukoy kung saan eksakto ang lugar na iyon, hindi naman niya gusto na tumayo lang at antayin pa na ikasal ang dalawa. Malamang na sa isang lugar ito na pamilyar ang master ng Hawk Spear Sect, ang kailangan niya lang ay karagdagang impormasyon tungkol sa lugar na iyon. Kaya sinabi ni Yuseong na kung pwede ba siyang dala ni Ryohei-cho sa lugar kung saan kinakasal ang tagapagmana ng Hawk Spear Sect. Nagtaka na lang si Ryohei-cho sa hiling ni Yuseong, hanggang sa mapagtanto niya kung ano ang kahilingan na gusto ni Yuseong kaya namula na lang ang muka nito sa sobrang gulat. Ayon naman kay Yuseong na kung may problema ba doon sa kahilingan niya, kung sa tingin nito na masyadong malaki ang kahilingan niya, hindi na lang makasagot si Ryohei-cho at patuloy na namumula ang muka nito, hanggang sa tinanong niya si Yuseong kung yun ba talaga ang gusto ni Yuseong. Nakangiti na sinang-ayon na naman ito ng ating bida, sa isip-isip nito habang nakatingin sa mapa niya na ngayong alam na niya ang lokasyon ng kayamanan, malamang na magandang ideya na masaksihan muna ang mahimalang fenomeno na binanggit sa libro. Isa din itong perpektong pagkakataon habang may utang na loob sa kanya si Ryohei-cho. Napapabuntong hininga na lang si Ryohei-cho, hanggang sa niyaya na niya si Yuseong na umalis at sinabihan niya si Yuseong na maglalakbay sila gamit ang isang bangka. Napa-okay naman si Yuseong dito. Makalipas ang ilang minuto, napapatanong na lang si Soso kung bakit aalis si Yuseong at hindi sila isasama. Ayon naman kay Yuseong na marami pang labanan na mangyayari sa mga darating na araw kaya mas maigi na makapagpahinga na lang sila Soso. Pahabol pa ni Yuseong na kung naaalala pa ni Soso ang sinabi niya bago sila umalis sa bundok ng Deyang, kailangan niya hanapin ang bagay na iyon. Ayon naman kay Soso na kung ang bagay na iyon ba ay matatagpuan sa timog ng Dongto, sinang-ayon na naman ito ni Yuseong, ngunit naiinis na sinabi ni Soso na mas magandang magsama-sama silang lahat papunta doon. Ayon naman kay Yuseong na mas maigi na pumunta siya ng mag-isa sa pagkakataon na ito. Napapataas na lang ng kilay si Soso habang sinasabi na hindi naman ito pupunta doon ng mag-isa. Pinagpapawisan na lang si Yuseong nang mapagtanto nito na may kasama nga pala siya. Subalit sinabi lang ni Yuseong na kaya niya lang naman kasama si Ryohei-cho ay sapagkat alam nito kung paano pumunta sa lugar na iyon kaya isasama niya lang ito para mag-guide sa kanya. Ngunit mapang-asar na sinabi ni Yuseong na kung bakit parang nag-aalala si Soso patungkol sa ibang bagay. Ayon naman kay Soso na kung bakit naman siya mag-aalala, napapangisi na lang si Yuseong habang sinasabi na alam naman niya na hindi si Soso mag-aalala patungkol doon, hanggang sa nagkaroon ng panandalian na katahimikan sa dalawa. Seryosong sinabi ni Soso na sabihin sa kanya ni Yuseong ang isang bagay. Nagtataka na tinanong ni Yuseong kung ano yon. Ayon naman kay Soso na sabihin sa kanya na magiging okay lang ang lahat, yun lang ang gusto niyang marinig. Seryosong napatingin lang si Yuseong kay Soso hanggang sa napangiti na lang ito at sinabi na ang lahat ay magiging okay lang. Tinanong niya si Soso kung okay na yon, nakangiti na sinabi ni Soso na okay na siya. Sa kabilang banda ay naghahanda na si Ryohei-cho para makaalis na sila ni Yuseong. Tumalon na rin si Yuseong papasok ng bangka hanggang sa tuluyan ng umalis ang bangka na sinasakyan nila Yuseong. Habang nakatingin sa pag-alis ng bangka nila Yuseong ay napapabuntong hininga na lang si Soso, samantalang nahihiya pa rin si Ryohei-cho at patuloy pa din na namumula ang muka nito. Napapaisip na lang si Soso na kung bakit kanina pa namumula ang muka ni Ryohei-cho. Dumating naman si Giho at sinabi nito na talagang umalis na sila Yuseong. Mapang-asar na sinabi ni Giho na kung ano kaya ang meron kay Yuseong at Ryohei-cho. Kung nagkakamabutihan na ba ang dalawa o magkasintahan na,
Naiinis naman na sinabi ni Soso na kung ano ang pinagsasabi ni Giho, nagkakamali ito sa iniisip nito. Tinanong naman ni Giho na kung paano naman nalaman ni Soso na hindi naman nagkakagastuhan ang dalawa. Ayon naman kay Soso na syempre ay mas marami siyang alam sa nangyayari kaysa sa walang kaalam-alam na oso na tulad ni Giho. Mapang-asar naman na sinabi ni Giho na kahit ang walang alam na oso na tulad niya ay nakikita na sobrang nababalisa si Soso at nagseselos, napatahimik na lang si Soso sa mga sinabi ni Giho. Samantalang habang papalapit si Baekru Moyong ay naiinis ito at tinatanong sila Giho kung saan naman pupunta ang leader nila at iniwan sila nito. Sinabi naman ni Giho na kung bakit magkaparehas ang kinikilos ni Baekru Moyong tulad ng kay Soso na kitang-kita na balisa ito at nagseselos. Ayon naman kay Baekru Moyong na totoo naman na nagseselos siya sapagkat pupunta ang mga ito sa isang isla na sila lang at sila lang talagang dalawa. Paano kung maging masyadong malakas ang agos ng alon at hindi na sila makaalis sa isla? Ayon naman kay Giho na tulad ng sinabi ni Soso na mali ang iniisip nito na walang namamagitan kay Yuseong at Ryoheicho kaya wala dapat na ipag-alala. Biglang sinabi ni Soso na sa totoo lang ay nag-aalala siya, kahit konti lang. Maganda si Ryoheicho, syempre mas maganda parent siya subalit kahit papano ay maganda ito. Kaya medyo nag-aalala siya kahit konti. Napapatangu-tangu na lang si Baekru Moyong habang sinasabi na talagang maganda si Ryoheicho. Samantalang napapatahimik na lang si Hongyi sa likod sa naririnig niya hanggang sa mangiyak-ngiyak ito habang nasa isip nito na tulad ng inaasahan niya kay Yuseong. Nagawa nitong mapaibig ang isa pang magandang babae pagkatapos kay Soso. Sa kabilang banda ay sinabi ni Ryoheicho na ang kanyang pamilya ay orihinal na nagmula sa Northern Glacial Palace. Sinabi sa kanya na ang kanilang pamilya ay tumawid sa katimugang dagat mga 6 na henerasyon na ang nakalipas, ngunit ginagamit pa rin nila ang sining ng yelo sa loob ng maraming henerasyon. Sa isip-isip ni Yuseong na ngayon ay alam na niya kung bakit gumagamit ng yelo ito dahil nagmula sila sa Northern Glacial Palace at doon niya nakuha ang kapangyarihan ng yelo. Sinabi pa ni Ryoheicho na bago tumawid sa Southern Sea ang pamilya nila, ang sining ng yelo na ginagawa nila ay naging dahilan upang magkaroon ng mas malamig na personalidad ang kanilang pamilya at hindi na makaramdam ng emosyon. Gayunpaman, dahil sa mahal ng ninuno ng kanilang pamilya ang kanyang asawa, kaya ninais nito na ihinto na ang pagiging malamig sa iba, kaya umalis ito sa Northern Sea kasama ang kanyang asawa at nanirahan sa Southern Sea. Sa mga panahong ito din ang ninuno nila na nagsimulang magsanay sa paghahangad na mabalanse ang emosyon ng nasasakupan niya, kaya ito ay tinuring isang traidor ng Northern Glacial Palace. Ngunit ang legal na Pakseian ay tinanggap ang pamilya nila at pinayagan pa silang maging bahagi ng Merem Alliance. Sa kasamaang palad, nagsimulang humina ang sining ng yelo na inaasahan ng kanilang pamilya sa loob ng maraming henerasyon, kaya kinailangan ng kanyang pamilya na gumawa ng bagong paraan para ipagtanggol ang kanilang sarili, at dahil sa paggamit ng sining ng yelo ay ang kanilang pamilya ay nagiging malamig na ulit sa iba. Kaya nagpasya na lang silang lagyan ng kapangyarihan ang kanilang mga armas, sa paraang iyon ay magagawa pa rin nilang ituloy ang pagbabalanse ng emosyon, habang nagagawa pa rin nilang gumamit ng makapangyarihan sining ng yelo. Ito ang legacy ng Icehawk Spear na naiwan sa kanya. Tinanong ni Yuseong na dapat ay ginamit rin nito ang kapangyarihang iyon sa iba pang mga armas. Ito ay magiging hindi kapani-pani walang kapakipakinabang sa panahon ng kanilang mga pakikipaglaban sa mga mananakop. Ayon naman kay Ryoheicho na tama ang sinabi ni Yuseong. Ngunit ang paggamit ng sining ng yelo sa pamamagitan ng sandata ay mas mahirap kaysa sa direktang paggamit nito. Patuloy na sinasanay ng mga tao ang kanilang sarili na kontrolin at gamitin ang kanilang mga kapangyarihan. Ang ilang mga tao ay ginugugol ang kanilang buong buhay sa paggawa nito. Ngunit ito ay naiiba para sa isang armas. Ang kakayahang kontrolin ang kapangyarihang nakapaloob sa isang sandata ay isang bagay na kailangan ay pinanganak na ito na tinataglay na ang kapangyarihang ito.
Kung hindi ito mag-iingat, ay mawawalan ito ng kontrol sa kanyang sarili at mapahamak ang kanilang mga kaalyado. Sa isip-isip ni Yuseong na ang sandata na mas mahirap kontrolin ay mas higit na mas makapangyarihan. Ang sandata na meron siya ngayon ay espesyal, ngunit hindi naman mahirap na gamitin ito. Ang ibig sabihin lang ay hindi ito magkaparehas ng level sa mga 10 Heavenly Treasure. Samantalang ang Phantom Bow ay mayroong tinatawag na level requirement dito, na maaaring nangangahulugang maihahambing ito sa treasure. Malaki din ang naging papel ng Phantom Bow para matalo niya si Kagawa ito. Bukod doon, kahit si Ryohei-cho na nagmula sa isang pamilya na pinili ang pagbalanse ng emosyon kaysa sa kawalan ng puso, ay kalaunan ay nagtaksil pa rin ito sa Miriam Alliance at naging isa sa traidor na Five Monkey. Dahil ba yun sa pagiging malamig nito, o dahil ba kay Baekru Moyong na naging asawa nito na kanang kamay ni Jium Namgang? Habang patuloy sa paglalakbay ang dalawa, sinabi ni Ryohei-cho na malapit na sila. Napalingon naman si Yuseong sa taas at nakita niya ang sira-sirang pader na may nakasulat na Chinese character. Napagtanto niya na ang nakasulat dito ay ang pangalan ng sekta ng Hawkspear Sect. Sa isip-isip ni Yuseong na ito pala ang manor ng Hawkspear Sect na nasira dahil sa pagsalakay ng mga mananakop. Maswerte siya sapagkat malapit lang pala ito. Habang nakatingin sa mapa si Yuseong ay hindi na lang siya makapaniwala. Ang lokasyon ng kayamanan ay nandirito din sa lugar na ito. Kung saan sila papunta ay papalapit din siya sa kayamanan. Kung suswertehin siya ay sabay niyang makukuha ang mahimalang phenomenon at ang kayamanan. Nagpatuloy sa paglalakad si Ryohei-cho, habang si Yuseong ay nakasunod lang dito. Sa isip-isip ni Yuseong na mabigat ang mga yapak ni Ryohei-cho simula pa nung umalis sila, parang nanlumo ito sa hindi malamang dahilan. Siguro nga ay malungkot ito sapagkat nawala sa kanya ang kanyang ama, ang sekta nito at halos ang lahat-lahat dito. Sa ngayon ay tunay na nag-iisa na lang si Ryohei-cho sa buhay. Sobrang tagal bago niya na-realize ito. Hindi niya alam kung ano ang sitwasyon o nararamdaman nito ngayon, pero totoo na nawala sa kanya ang lahat-lahat. Wala siyang oras para ay proseso at harapin ang alinman sa mga ito, at higit pa doon, ay nagawa niya pang dalan dito sa lugar na ito si Ryohei-cho. Tila pagkatapos na muling buhayin ng 2 beses, ay hindi na niya pinapansin pa ang mga bagay na nangyayari sa paligid niya. Kahit na sino man ito, lahat ay may damdamin at may isang buhay lamang sila sa mundong ito. Dapat na siyang maging mas maingat ngayon. Buti na lang ay nandirito si Jujo kaya magkasama silang papasok sa loob. Nagulat si Yuseong sa nakikita niya. Nakikita niya ang hardin sa likod ng Hawkspear Sect. Kahit na may ilang pinsala, ito ay lubos na napreserba. Sinabi ni Yuseong na mas maganda ang lugar na ito kaysa sa inaasahan niya. Napalingon lang si Ryohei-cho dito, at nagpatuloy na sa paglalakad. Ngunit sinabi ni Yuseong na, kung bakit sobrang laki ng lugar na ito. Sa isip-isip ni Yuseong na ang akala niya pa naman na madali niya lang mahahanap ang mahimalang phenomenon, subalit na pagtanto niya na mukhang medyo matatagalan din siya dahil sa laki ng lugar. Sinabi ni Ryohei-cho na kung sino ang nakakaalam. Nagtataka din siya kung sino ang nakaisip ng magandang ideya na piliin ang lugar na ito. Napapatahimik na lang si Yuseong sa narinig niya. Napagtanto niya na dapat ay mag-iingat na siya sa mga sasabihin. Nagpatuloy sila Yuseong sa paglalakad hanggang sa malapit na sila sa pupuntahan nila. Nilapag ni Ryohei-cho ang spear nito, at sinabi nito na kung maaari bang alisin ni Yuseong ang bagay na kasama nito. Nagtataka naman si Yuseong kung anong bagay ito, hanggang sa nagtinginan si Yuseong at Jujo, at sinabi ni Yuseong na kung natatakot ba si Ryohei-cho na lumaki si Jujo. Sinabi naman ni Ryohei-cho na hindi iyon ang ibig niyang sabihin, ayaw niya lang na mapanood din ni Jujo. Nagtataka naman na sinabi ni Yuseong na kung anong papanoodin, kailangan niya ang tulong ni Jujo para mapadali ang trabaho na pinunta niya dito. Nakangiti na sumang-ayon naman si Jujo dito. Sinabi din ni Yuseong na hindi isang bagay si Jujo at may pangalan ito. Ayon naman kay Ryohei-cho, nakalimutan na lang ang sinabi niya sapagkat mukhang importante kay Yuseong ang pusa, at nagpatuloy na lang si Ryohei-cho sa pagtanggal ng jacket nito. Sinabi ni Ryohei-cho na gawin na nila ito. Isang hayop lang naman si Jujo kaya sa tingin niya na wala naman magiging problema dito.
Ayon naman kay Yuseong na wag nitong minamaliit si Juju sapagkat lubos na maasahan ito, hanggang sa nagtataka na lang si Yuseong sa nakikita niya, sapagkat unti-unti nang hinuhubad ni Ryoheicho ang buong kasuotan niya. Mabilis naman ni Yuseong na hinawakan ang damit ni Ryoheicho, at binalik niya ang damit nito sa pagkakasuot. Tinanong ni Yuseong kung ano ang ginagawa nito, habang namumula ang muka ay sinabi nito na hindi siya ganoong klaseng lalaki. Nagtataka na lang si Ryoheicho sa ginagawa ni Yuseong. Sinabi ni Yuseong na wag muna haharap sa kanya ito. Ayusin muna nito ang botones ng damit niya. Habang nakatalikod ay sinabi ni Yuseong na tulad ng sinabi niya na hindi siya ganoong klaseng lalaki, ang gusto niya lang naman ay dalhin siya rito sa lugar na ito. Hindi niya gusto ang iba pa bukod doon. Hindi pa rin makapaniwala si Ryoheicho. Sinabi nito na nakiusap si Yuseong na dalhin ito sa lugar kung saan sila kinakasal. Naiinis na sinabi ni Yuseong na sinabi niya nga iyon, subalit ang gusto niya lang naman ay ang makita ang lugar na ito. Sa isip-isip ni Yuseong na sa dati niyang buhay ay laban agad siya sa mga ganitong sitwasyon, subalit ngayon ay mukhang malaki na ang pinagbago niya. Hindi rin ito ang tamang oras para sa mga ganoong gawain at saka naaawa pa rin siya dito. Sinabi ni Yuseong na wag na ulit ni Ryoheicho na ibibigay ang sarili niya ng basta-basta lang. Kailangan nito pahalagahan ang kanyang sarili. Maswerte pa ito na nagkataon na sa kanya nagawa ang bagay na iyon. Ano na lang sana ang mangyayari kung sa ibang tao niya ginawa ang bagay na iyon, tulad ni Baek Ryu Moyong. Siguro kung ito ang ginawa ni Ryoheicho ay baka walang pagdadalawang isip na pinakasalan na agad ito. Namumula na lang si Ryoheicho at hindi na lang makapagsalita sa mga naririnig niya kay Yuseong. Sinabi din ni Yuseong na para mas malinaw para dito, hindi siya interesado kay Ryoheicho ngayon. May isang bagay lang siya na interesado ngayon at ito ay ang makikita natin ang ating bida na tumalon at bumaba sa tubig. Habang nakatingin sa may tubig ay agara na naghahanda si Yuseong para sumuntok at malakas na sinuntok nito ang tubig na pinagtataka naman ni Ryoheicho kung ano ang ginagawa nito. Sa libro ng Five Warlord of the Monkey, titulo ng chapter ay Baek Ryu Moyong. Binanggit dito ang iisang linyang pangkasaysayan tungkol kay Baek Ryu Moyong bilang pangunahing disipulo ng Moyong House. Ito ay nakatadhana na talagang lumakas, ngunit nang mahulog ito sa tubig dito, natanggap nito ang kalooban ng ganap na emperador na si Jong Ho-pang na namuno sa mga Outlands halos 700 taon na ang nakalilipas. Matapos maranasan ng himalang ito, itinaas nito ang kanyang sarili sa alamat sa pamamagitan ng muling pag-imbento ng Flaming Kick ng Moyong House papunta sa Annihilation Flame Kick. Nagpatuloy lang si Yuseong sa pagsuntok sa tubig ng walang tigil. Tinanong ni Ryoheicho kung ano ang ginagawa ni Yuseong. Ayon naman kay Yuseong na kung ano ba sa tingin nito ang ginagawa niya, makikita natin na nawawasak na ng pakunti-konti ang sahig ng tubig. Sinabi ni Yuseong na naghahanap siya ng kayamanan. Napapatanong na lang si Ryoheicho bakit naghahanap ito ng kayamanan. Kung pumunta lang ba ito dito sa lugar na ito dahil ang akala nito na may nakatagong kayamanan dito, yun ba ang dahilan kaya nakiusap ito na dalhin siya dito sa lugar na ito? Sa kasamaang palad, walang anuman ang nandirito sa lugar na ito at sigurado siya patungkol dito. Kung tutuusin ay nanirahan siya sa lugar na ito ng 17 taon, napapangiti na lang si Yuseong habang nakatingin kay Ryoheicho. Natahimik na lang si Ryoheicho dito, hanggang sa tinanong niya si Yuseong kung kailangan ba nito ng tulong niya. Ayon naman sa ating bida na hindi niya tatanggihan ang tulong na manggagaling kay Ryoheicho. Kaya agara na hinawakan ni Ryoheicho ang spear niya, at naghahanda na ito, sabay mabilis na tumatakbo papunta kay Yuseong. Sinabi ni Ryoheicho na sisingilin niya si Yuseong para sa pinsala na matatanggap ng lugar nila kaya dapat ay maghanda ito ng malaking salapi para sa kabayaran. Makikita natin si Ryoheicho na tumalon ng mataas sa ere at naghahanda para maglunsad ng atake. Nakangiti na sinabi ni Yuseong na wag lang sana na pati siya ay madamay at matamaan ng yelo nito hanggang sa mamatay. Makikita natin ang malakas na pagsabog sa lugar na kinaroroonan ni Yuseong at Ryoheicho.